Hindi na nakapagpigil pa si Senate President Juan Miguel Zubiri at walang hiya niyang pinasaringa ng Pangulo na si Cotinang Norte. Ukol ito sa umano'y nabis ng tangkang kudita na nagdulot ng malaking alingas-ngas sa Kamara at Senado. Ayon kay Zubiri, ang ganitong mga kabalbalan ay nagpapakita ng kahinaan at kawalan ng direksyon sa pamalahan ni Cotin. Binigyang din ni Zubiri na ang pangyayaring ito ay isang seryosong bansa sa demokrasya ng bansa. Aniya, hindi dapat pinapayagan ng ganitong mga hakbangin na walang batayan at walang konkretong plano para sa kapakanan ng sambayanan. Pinasaringan din niya ang kawalan ng aksyon ng administrasyon sa mga usaping tunay na mahalaga tulad ng ekonomiya at kalusugan ng publiko na tila nalilihis dahil sa mga isyong politikal at personal na interes. Sa harap ng mga ganitong kontrobersiya, nananawagan si Zubiri sa mga kapwa niya mambabatas at sa publiko na maging mapanuri at kritikal sa mga hakbangin ng pamahalaan. Aniya, higit kailanman ay kailangan ng bansa ang pagkakaisa at pagtutok sa mga tunay na isyu na kinakaharap ng sambayanan. Sa kabila ng lahat, umaasa siyang magkakaroon ng kalinawan at pananagutan upang maibalik ang tiwala ng mga tao sa kanilang mga lider. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni Senator Mig Zubiri tungkol kay Pangulong Marcos. Ito, medyo matinding pasaring ito eh. Kasi yung pahayag ng Pangulo na wala daw siyang kinalaman sa pagkasibak ni Senator Zubiri as Senate President. So, pinapalabas niya na ang nagsisinungaling si Zubiri. Kaya lang, tinanong ng media ano ang masasabi yun ni Zubiri. Yung pag-deny ng Pangulo. Nako, napakaganda ang pahayag. Ito, to me, pasaring ito eh. Promesbak si Senator Zubiri. So, ano ang comment ni Senator Zubiri? Yan ang tatalakayin ngayon. Dito by the way, yung gustong mag-order ng dark chocolate, pwede na kayong mag-order. Ito ang number 0916-9000-997. Kontakin nyo lang ito. Dito sa headlines ng Philippine Star, Marcos Jr. knew of Mig's looming ouster but denies Han. Nako, unti-unti nang nabubuking ang palasyo. Kasi palagi silang deny eh. Ang unang nagdi-deny si Senator Escudero, Senator Jinggoy, na sila-sila lang daw na mga senador ang nag-usap-usap at walang kinalaman ang Malacanang. O ito ngayon, nagsalita ang Pangulo sa Brunei. Inamin niya na alam niya na papalitan na si Zubiri. Okay, ito yung statement ng Pangulo, basahin na ito. It was Senator Cheese. The minute he started thinking about it, he already brought it up and he said, I think I'm going to try to be the Senate President. What's my situation? What do you think? And I did not speak to any parties at any point simply because I was out of town. Yung out of town, nasa Dumaguete daw, nasa Tacloban si PBBM nagdi-distribute ng ayuda para sa El Nino. So wala siya sa Manila nung nangyari itong kudita. So sabi niya wala siyang kinalaman. Kaya lang dito, inadmit niya na habang binibilang yung boto, he was being brief, or he was monitoring the result of the voting. Ito, sabi niya, that morning I was asked if I would issue a statement on the change of leadership and I said, why? Has it changed? They said, well, someone is moving.
Okay, so when I landed back in Manila at about 3 or 4 in the afternoon, I learned that it was over. It has changed. Senator Meigs has stepped down. I was basically informed at every step of the way, but it moved so quickly as well. Ayun, klaro. Bago pa gawin yung kudita, bago pa nagpapirma si Escudero, nag-usap na si PBBM at Escudero. And then, nung gumagalaw na yung pirmahan, alam na alam ng presidente yung galawan sa Senado. Tapos sabi niya, may tiwala pa rin siya kay Zubiri. To me, that's a statement of hypocrisy. Kung may tiwala siya kay Zubiri, kung ako ang presidente, kailangan sa isang strong president, may control ka sa House, may control ka sa Senado. Kasi kung walang control ang presidente sa legislative, yan ang tinatawag na lame duck president, walang kapangyarihan. Kasi walang magawang maganda ang Pangulo, isang Pangulo, kung hindi maipasa yung mga batas na gusto niya. So, walang problema sa House dahil pinsan niya. So, sa Senado, nandyan si Zubiri, mag 2 years na siya na nag-serve, super majority ang bilang ng senador na sumusuporta sa administrasyon, 22 sila. Kung sinasabi niya na may tiwala siya kay Zubiri, the moment, kung ako yun kung akong presidente, the moment na nagsabi si Escudero na papalitan niya si Zubiri, sasabihin ko, why? Anong dahilan? Bakit palitan niyo si Zubiri? Anong kasalanan niya? Ganon sana. But the fact na wala lang, pinabayaan niya, ibig sabihin gusto niyang matanggal. Ibig sabihin wala na siyang tiwala. Ganon ang aking opinion. Kaya hindi ako maniwala na wala siyang blessing. Mas naniniwala ako sa sinasabi ni Senator Zubiri na powers that be ang nagpatanggal sa kanya dahil hindi siya sumusunod sa mga instructions. So ano ngayon ang pasaring ni Senator Zubiri? Tinanong siya ng media kung ano ang comment niya kasi dinideny ni PBBM na walang nag-utos. Sila-sila lang daw mga senador. So, ibig sabihin, indirectly, sinungaling si Zubiri. So, how did Senator Zubiri responded? Sabi niya, meanwhile, okay, Zubiri, let them be, sabi niya. Let them be and let the people be the judge. Wow! Ang galing. Hindi na siya nagsalita ng marami. Malaman. Walang kinalaman ang Malacanang, ang presidente, sa pagkatanggal niya. Kasi the only powers that be na pwedeng magpatanggal sa kanya ang presidente. Sabi ng presidente, wala akong kinalaman yan. Si Escudero lang. Let them be. Yeah. And let the people be the judge. Tayo daw, mga mamamayan, ang magiging hukom. Sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang sinungaling? Again, ulit-ulit kong sinasabi ang aking opinion na nagsasabi ng totoo si Senator Zubiri. Palusot na lang nila yun. Kasi nagalit sila, yung powers that be.
Unang galit nila yung charter change na hindi maipasa-pasa. Kasi ang gustong-gusto nila magkaroon ng charter change para magtagal sila sa pwesto. Ang gusto nila by 2028 ang isang politiko dyan na walang pag-asang manalo sa isang fair and square, honest election, ay magiging prime minister kung mapalitan ang system of government natin from presidential to parliamentary. At the only way na mangyari yun is kung magkaroon ng charter change. Mabuti na lang at maraming umaalma. Kaya salamat sa maisog rallies all over the Philippines and all over the world. At yun ang tinututulan yung charter change. Salamat sa CBCP. Salamat sa mga other religious groups, sectoral groups na umaalma sa charter change. Yun ang unang galit ng powers that be. Kasi si Senator Zubiri hindi niya kayang i-manipulate o diktahan ang mga senador na ipasa ang charter change. Ang pinakamalaking galit, PDLX. Kasi nasasangkot sila. Na bakit kung totoong nagsisinungaling si Morales, edi pabayaan lang nila. Dahil sinungaling, sinong maniniwala sa sinungaling? Again, let the people be the judge kung nagsisinungaling si Morales o hindi. O bakit may CCTV camera na nabanggit ang pangalang Lam, James Kumar. Brina-bribe si Morales para hindi na magsalita. O kaya winawarningan, tinatakot na papatayin siya. Yun, bakit ang James Kumar na pag-attend sa hearing biglang nagkasakit. Nag-Zoom meeting na lang, nag-Zoom attendance, yun pala, wala sa ospital dahil ang kanyang suot, hindi naman suot sa ospital, suot man sa mamahaling bathrobe ng hotel. Let the people be the judge. Saludo ako sa iyo, Senator Zubiri. Mabuhay ka. Sana mas marami pang senador nga katulad mo, yung grupo nyong Sulid 7 sa Senado. Aasahan namin yan na kayo ang fiscalizer. Huwag niyong pabayaan na lapastangan ng mga mataas ang ambisyon sa politika ang ating konstitusyon. Salamat, Senator Zubiri. Maraming naniniwala sa iyo. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa ginawang hearing sa Kamara tungkol sa allegedly gentleman's hearing na naganap panahon ni PRRD at ang Chinese government. Sabi nga ng Pangulong Marcos is, I was horrified. Nakakatakot daw dahil parang ibinenta na ni PRRD ang soberenya, ang territorial rights ng ating bansa, sinurrender. So yun, conduct sila ng hearing sa Kamara para lumalabas, para palabasin na masama ang ginawa ni PRRD. Ito, pakinggan natin ngayon yung statement ng mga mangingisda. I think galing ito sa Zambales. Nako, bigla naging bida po si PRRD at naging kontrabida si President Marcos. Panoorin natin ito. Meron lang po akong katunungan. Lahat po ng testimonya ninyo, alam na po natin na sa pagkangayon ay talagang mahirap ang kalagayan ninyo. Meron akong tanong, kailan sinimulan ng China itong pagharang sa pangingisda ninyo? Libre naman po ang pagpunta ninyo doon sa mga Scarborough Shoal, kung saan yung fishing grounds.
Kailan po talaga nagsimula, naghigpit? Anong taon po, kung natatandaan po ninyo, nagsimula maghigpit ang China para hindi na kayo mangisda doon sa lugar na pinangisdaan ng inyong ninono? 2014 po. Dahil sa kakayahan po na lagi po akong nangingisda dyan. Ako po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po namin alam dahil sa sinasabing gentleman agreement. Bigla pong nag-alarma na naman ang China na nung May 14 is nasa Baho de Masinloc po kami is talagang pinilit po kaming pauwiin. Kaya ang pag-uumpisa po talaga ng pangharas ng China dyan is 2014, pero nahinto po nung umupo si President Duterte. Kaya kami pong mga mangingisda na laging nandyan po sa Scarborough is nakabalik. Pero sa ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong nangingisda. Kaya Natanong ko po ito dahil para malaman ho ninyo, ang rason ho talaga ng itong hearing po natin, hiling niya na imbestigahan yung sinasabing gentleman's agreement. Kasi lumabas po sa TV, itong Chinese ambassador ay nagsalita na may nagkaroon daw ng panahon ni Pangulong Duterte ng gentleman's agreement. Kaya tinanong ko po sa inyo kung kailan talaga naghigpit. Kasi maaring nagkaroon nga ng gentleman's agreement between the past administration at saka ng Chinese government. Kaya nainganyo o naging agresibo mula nung panahon ni President Duterte dahil nga dito sa gentleman's agreement. Lately, nakita po natin masyado talagang agresibo sila bago pa man dumating ang administrasyon ni President Marcos, no? Sa dumaan ng mga taon, okay, starting 2014. So, bago po mag-2014, malaya ho kayong nangingisda doon. opo sir, mula nung, gaya nga ng sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari muli, nung May 14, ngayon pong taon lang, na nangyari ulit po na lang haras po sila. Diba? Yung fisherman talagang direct to the point. Sagot sa tanong, kailan nagsimula ang panggigipit ng China na mangisda kayo dyan sa, I believe, sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc? 2 beses tinanong, 2 beses sinagot. Nagsimula 2014, panahon ni President Noynoy Aquino, dahil nga itong administrasyon ng Aquino sumusunod sa kagustuhan ng US. O yun, naghigpit ang China noon. Pagdating ni PRRD, 2 beses tinanong, 2 beses sinagot, nahinto ang panggigipit ng China sa mangingisda panahon ni PRRD. Very clear, di ba? Sino ang bida? Si PRRD. Tama yung ginawa niya. Nakatulong sa mga mangingisda. Pag alis ni PRRD, ito na. Dahil matapang kunuhay ang presidente. Dumikit sa US. Initsapera niya ang China. Ano ngayon sabi ng mangingisda? Ngayon lang nagsimula ulit. Ginipit sila ng China nung wala na si PRRD at umupo itong matapang na presidente. Sino ang bida? Sino ang kontrabida sa mata ng mga mangingisda? Yung soberenya na yan, yung territorial rights, hindi masyadong pinapansin ng mga mangingisda kasi ano yan, ang kabuhayan nila ang nakataya, may mga anak yan, kumakain, mag-aaral, may mga pangangailangan, kailangan nilang makapangisda. So, to me, natuwa ako at narinig ko yung ganyang statement ng mga fishermen na talagang tama yung diskarte ni PRRD noon. Kung yung gentleman's agreement
na sinasabi is sundin lang ang status quo. Kung ano ang nandun na, panahon ni Noynoy Aquino, ang kasunduan is yung BRP Sierra Madre, pwedeng mag-resupply ng pagkain, tubig at iba pa. Huwag lang construction materials. Yun ang status quo panahon ni Noynoy Aquino. Kinumpirma yan ng nina General Esperon, nina Executive Secretary Midaldea, na ganun nga lang. Para tumahimik, diplomasya ang ginamit ni PRRD, hindi niya masyadong ginamit yung panalo natin sa arbitration court na atin talaga yun, territorial rights nandun sa atin. Kaya lang, hindi niya ipinilit kasi nga gusto niyang humupa ang tension kasi mataas na ang tension between the Chinese government and Philippine government panahon ni President Aquino. Maalala ko nun yan, pinagbawalan yung mga mangisda. Isa pa, in-stop ng China yung export natin ng mga prutas. Pinya, saging, ano pa. In-stop ng China. Alam ko ito kasi nagtrabaho ako as security consultant ng isang multinational company sa Mindanao na nag-export ng saging. Ang isang market ng aming company is China. Panahon ni Pinoy, nagalit ang China, in-stop niya yung export ng mga prutas. Kaya namroblema yung banana and pineapple industry during this time dahil yun, rest back ng China. Economic sanction, parang gano'n. Nung umupo si PRRD, marunong, yun, pagkaibigan sa China, at sinunod lang niya kung ano yung dati as is where is, status ko nga. Masama ba yun? Wala namang na-surrender na territorial rights ng ating bansa or soberenya. Wala mang nawala na teritoryo natin. Masama ba yun? Inaamin nga ni President Digong, yes, natakot kami, sabi niya. Hindi kami nagdala ng construction materials. Kasi ayoko makipagyera. Gusto ko lang kapayapaan. Inaamin niya. Challenge niya ngayon ang administrasyon ni PBBM. Sige, kung matapang ka, magdala ka ng construction materials. Nagdala na ba? I think wala pa naman. Na itong administrasyon ito, grabe ang dikit yung paniniwala sa ironclad commitment ng US na kung may mamamatay na isang Pilipino soldier sa West Philippine Sea, i-invoke niya na ang Mutual Defense Treaty. Ay, grabe. Sinong presidente o sinong bansa, anong bansa na makipaggera sa isang superpower just because of the death of one Filipino soldier? I don't think so. Hindi ata naiintindihan ng Pangulo yung Mutual Defense Treaty na bago sumabak sa gera ang US, invoking the Mutual Defense Treaty, dadaan muna sa US Congress. Dapat matuto itong Marcos Jr. yung statement ng tatay niya noong 1982, pag state visit ni Marcos Sr. sa US, tinanong siya ng media tungkol dyan, sabi niya, while you are still deliberating in your Congress, we the Filipinos are now dying in a war dahil matagal kayong mag-respond. Yan ang Mutual Defense Treaty. Nakita ng Marcos Sr. ang defect ng Mutual Defense Treaty na panahon ni PRRD gustong i-review. Kaya lang hindi na nag-materialize kasi alkansi disadvantageous tayo sa Mutual Defense Treaty na yan
ng ating Pangulo, yun na lang ang inaasahan niya, yung Mutual Defense Treaty. Sige ngayon. Magtapang-tapangan kayo. Anong resulta ngayon sa mga mangingisda? Di kawawa sila. So, sana open your eyes na walang masamang ginawa ni
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!